Praise the Lord. Hallelujah. Palakpakan natin pinakamamahal na Jesus. Hallelujah. Purihin ang ating Diyos sa buhay. Padilayo na una ni Apo Diyos, kakamsat ko. Hallelujah. Sa lahat ng ating minamahal na mga kapatiran, narito sa ating banalagwain. Sa ating po mga minamahal na mga avid viewers, avid listeners, sa ating banalagwain. Sa mga Facebook live viewers natin. Hallelujah, sa ating pong live program palagi ng Merkules, Biyernes at Linggo. Salamat sa ating mahal na Panginoon sa inyo pong panunood at pagsubaybay sa ating mga minamahal na mga kapatiran, Luzon, Visayas, Mindanao, maging sa ibayong dagat. Hallelujah. Tayo po ay magpasalamat sa ating mahal na Panginoon sa kalakasan, kalusugan ating taglay. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Madayday, ulaunin ni Apo Diyos. Hallelujah. Tayo natin magkaisa na pong tumayo at manalangin, mga kapatid ko. Hallelujah. Sa lahat-lahat na po ng ating mga minamahal na mga kapatiran. Ihanda natin ating mga banal na kasulatan. Hallelujah. Opo mapagpalang Diyos sa mga banal. Sa pangalan pinakamamahal na Panginoon, salamat po muli mahal na Panginoon sa gabay at patnubay mo. Aming banal na gawain. Salamat po mahal na Panginoon sa pinagpalang mga patotoo ng mga kapatiran. Sa awitin ng choir, mahal na Panginoon. Hallelujah. Higit sa lahat sa pagkilos mo sa aming kalagitnaan. Salamat sa iyong matamis sa presensya, mahal na Panginoon. Purihin ka o Diyos. Hallelujah. Sa tagumpay ng mga gawain Luzon, Visayas, Mindanao. Hallelujah. Maging sa ibayong dagat ng mga gawain, mahal na Panginoon, pinagpala mo. Sa pangunang dalangin aming mahal na Pastor Evangelist Willie Estrada Almeida. Father, in the name of dearest Jesus, bless us, O Lord God, anoint thy humble servant. I cannot give it up, dear Lord God. Please, dearest Jesus, open the minds and understanding of our beloved brethren, especially the new ones, O Lord God. Impart to them faith from their heart to love their soul, love their salvation. Bless thy word, Father of Jesus. I cannot do it without the Lord God. Please, dearest Jesus, touch them, O Lord God. Bless us to thy word, Father, in Jesus' name. Doubts and unbelief hindrances cast out from us in Jesus' name. Amen and amen. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Purihin natin pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Sa kanyang kabutihan sa bawat sa atin. Amen. Hallelujah. Nakusama minamahal, sabi nga natin sa salita ng Diyos, ito ay pagkain ng ating mga kaluluwa. The Word of God is food of our soul. Hallelujah. Pagkain ng ating mga kaluluwa at the same time, ito rin po ay water of life. Hallelujah. Tubig ng buhay. Na sabi nga ng banal na kasulatan sa ating po nadidinig na palagi memory verse ng bata, mga kapatid ko. Hallelujah. Isa sa aking apo. Hallelujah. Yung Mateo, Kapitulo 4, versikulo 4, na kung saan mga kapatid ko, sa mga anak ng Diyos, hallelujah, sa mga nagpapahalaga, binabasa nila ang Biblia, ang salita ng Diyos. Ano sabi dito? Datapwat siya'y sumagot at sinabi, nasusulat, hindi sa tinapay lamang mabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. But he answered and said, it is written, man shall not live by bread alone, but by every word that proceedeth out of the mouth of God. Everybody say, praise the Lord. Ang ino-offer na mahal na Panginoon sa atin ay kaligtasan. Salita ng Diyos sa pagkain ng ating kaluluwa. The same time, tubig ng buhay. Water of life. Dahil pag natagpuan mo, mahal na Panginoon, ang paglilingkod sa Diyos, tama ang ginagawa mo na paglilingkod sa Diyos. Sabi ng John chapter 14, verse 6, Jesus is the way, the truth, and the life. Kaya you found everything. Nothing to lose. Amen. Sinatagpuan mo na ang kaligtasan. Kaligtasan sa disgrasya, sa karamdaman, sa gawa ng kaaway na si Satanas,
na kung saan sa kalamidad, ingatan ka ng mahal na Panginoon. At sa mga hold-upper, hindi ka pabayaan ng mahal na Panginoon na madisgrasya. Sa mga rapists, sa mga sister, ingatan sila ng mahal na Panginoon. Kaya nga sabi ng ating mahal pastor, pag nasa gipit na kalagayan ang mga anak ng Diyos, laging mag-hallelujah, praise the Lord, sumigaw ng in Jesus' name, I love you, Jesus. Nandun yung proteksyon. Dearest Jesus is our protector. Kaya pag ikaw ay nasa bahay, na may sakit ka ngayon, huwag mong pabayaan na ikaw ay igupo ng karamdaman. 1 linggo, 2 linggo, 3 linggo hanggang sa 1 buwan na iginupo ka ng karamdaman. Naku, bandang muli, mahirapan ka ng bumangon. Kasi, tatamarin ka ng kumilos. Imbis na ikaw ay magpuri, manalangin, wala na, nakaiga ka na lang sa higaan mo, nagtataas ka na lang ng kamay. Sasabihin mo, nag-hallelujah, praise the Lord ka naman. E paano yan kung hindi mo na maitaas yung kamay mo? Bibig mo na lang? Sasabihin mo, I love you, Jesus, hallelujah, praise the Lord. Eh kung wala nang lalabas na boses, ano pang itataas mo? Wala na. Hindi ka na maibangon ng loved ones mo. Kaya bago dumating ang karamdaman, nag-uumpisa pa lang ang pag-atake ng demonyong Satanas, huwag kang humiga na mahalin mo yung sakit mo. 1 oras, 2 oras, 3 oras, 12 hours, 24 hours, na hindi ka na makakilos. Bandang muli, ang sasabihin ng loved ones mo, daling ka na sa ospital. Pagdating sa ospital, sasabihin kagad ng doktor, natitingin sa'yo, naku, malala na ang sakit. O, tignan mo, malala na ang sakit. I-confine, yan ang sasabihin ng agad. Pag nakita na malala na ang sakit mo, hindi ka na pauwiin. Ahawakan ka na nila. Kaya wag mong mahalin ang sakit. Wag mong pahintudutan na ikaw ay gupo ng karamdaman. Sikapin mo na makapaglingkod sa Diyos, makapagpuri, dahil ang kalakasan natin nagmumula sa mahal na Panginoon. Dearest Jesus is our strength. The joy of the Lord is my strength. Yan gawin mo, pumalakpak ka. Magpuri ka sa bahay. Habang kaya mong tumayo ka, kahit na ikaw ay nanghihina, tumayo ka. Kasi pag tumayo ka, bibigyan ka ng kalakasan ng mahal na Panginoon. Yan ay nasa banal na kasulatan. Sa Isaiah 40, na ang sabi nga diyan sa 28 hanggang 31, ang Diyos na nagbibigay ng lakas. Amen! Ngayon, kung ang Diyos nagbibigay ng lakas, sino nagbibigay ng panghihina sa katawan natin? Di ang demonyo. Kasi ayaw ng demonyo na ikaw ay makapaglingkod pa sa Diyos. Ayaw ng demonyo na ikaw ay makadalo. Ngayon, kapag ikaw ay nandyan na sa banig ng karamdaman, pati mga loved ones mo, manghihina ng pananampalataya. Mawawala na sila ng pagtitiwala sa Diyos. Ang iisipin nila, manggagamot. Dahil may pera, pipili ng ospital na maganda, private doctor, ang titingin, private hospital, pati ang room, private room, naka-aircon. Samantalang pag walang pera, diyan ka lang sa bahay, tatawag lang ng albularyo, tatawag na maghihilot, dahil walang pera eh.
Pero sa mahal na Panginoon, pinapahintudutan niya nga ang lahat ng bagay para matesting ang ating pananampalataya, ma-exercise natin yung ating pagtitiwala sa Diyos. Lahat naman kasi tayo, hindi exempted sa mga nangyayari ngayon. Sinasabi ko na nga sa ating mga krusada na ginanap natin. Ano ang sabi natin? Ang karamdaman ay bunga ng kasalanan. Hindi lang yung mga baguhan, yung mga datihan. Siyempre, pag mahina ka, ikaw ang titignan ng baguhan. Hindi yung baguhan, lalakas lang kapag nakita tayo na malakas, masigla na naglilingkod sa Diyos. Hindi nila alam na may pagkukulang ka. Pinaalalahanan ka ng mahal na Panginoon. Kaya bago dumating yung malalang paalaala, dapat sikapin na natin na gawin ang kalooban ng Diyos. Kaya nga sinasabi natin, Word of God is food of our soul. Word of God is water of life. Sino ba yan? Walang iba kundi ang Diyos. Amen. Kaya nga ang mahal na Panginoon, basahin mo natin Isaiah 40, verse 28 up to 31. Dito po sa Isaiah 40, talata po 28 at hanggang 31. Hindi mo baga nalalaman? Hindi mo baga narinig? Ang walang hanggang Diyos, ang Panginoon. Amen. Ang may lalang ng wakas ng lupa. Hindi nanlalata o napapagod man. Walang makatarok ng kanyang unawa. Siya'y nagbibigay ng lakas sa mahina. At ang walang kapangyarihan ay pinananaganan niya sa kalakasan. Amen. Pati ng mga kabinataan ay manlalata at mapapagod. At ang mga binata ay lubos na mga bubuan. Ngunit silang naghihintay sa Panginoon ay magbabagong lakas. Sila'y paiilang lang na may mga pakpak na parang mga agila. Sila'y magsisitakbo at hindi mga papagod. Sila'y magsisilakad at hindi mga hihina. Amen. Amen. Everybody say praise the Lord. Sa may verse 31, no? Ngunit silang nangaghihintay sa Panginoon ay magbabagong lakas. Sila'y papailan lang na may mga pakpak na parang mga agila. Sila'y magsisitakbo at hindi mga papagod. Sila'y magsisilakad at hindi mga hihina. Amen. Kaya dito nga sa ating gawain, kung kailan karamihan sa ating mga kapatiran, nagkaedad na, doon tinawag ng Diyos. Kasi kung kailan mahina na mga kabataan, kung kailan nagumon na sa bisyo, tsaka doon tinawag na mahal na Panginoon. Ibig sabihin, wala talagang exempted, pati bata hanggang sa matanda. Kaya nga sinasabi natin, repentance is not what you cry. Hindi yung pagsisisi dahil ikaw ay umiiyak lang. Yung namatayan, umiiyak. Yung nasa bilangguan, umiiyak. Dahil ayaw na magkasala. Ayaw niya nang bumalik sa kasalanan. Yung namatayan, umiiyak sa kalungkutan. Lalo na kung walang panggastos, iiyak. Ang dinadaing nila, saan kami kukuha ng panggastos? Yan. Yung mga natatalo sa sugal, umiiyak din. Iniisip nila kung paano sila makababawi sa kanilang natalo. Pero tayo na naglilingkod sa Diyos, bagamat umiiyak tayo,
Sa katuwaan, dahil ang Diyos ay nakilala natin, nagsisi tayo sa ating makasalanan at ayaw na natin bumalik sa kasalanan. Amen! Kaya repentance is not what you cry, but repentance is what you change. Yung para ikaw ay magbago. Amen! Kaya nga, ang pera nauubos. Kahit nagaano karaming pera mo sa bulsa. Pag nagumon ka sa bisyo, ubus yan. Uubusin ang alak, ng sigarilyo, ng drugs. Sa sugal, simot. Talagang, pati nasa katawan mo na alahas mo, isusugal mo. Pati damit. Pati sapatos, mag-iiwan na lang ng isa sa katawan. Dahil natalo na eh. Oh. Yan, naranasan namin yan ng mga kaibigan ko na sugarol. Meron kaming dinayuan na sugal, talagang malaki yan ang pusta. Gusto naming umuwi na may pera. Nagkamali kami ng iniisip na umuwi na may pera. Umuwi kami, walang pera, pati pamasahe. Sa Blooming Treat, uwi kami na Novaliches, wala talaga. Naranasan. Pati nga hold-upper pag hold up ka ng hold-upper kukunin lahat yung mga importanteng bagay sa'yo Babae, ubari mo yung ikaw mo, tanggalin. Pag hindi mo inubad, yung tenga mo, isasama. Ubari mo yung relos mo. Tanggalin. Ubari mo yung kwintas mo. Yung cellphone mo. Lahat ng nasa iyo, ibigay mo, pati pitaka mo. Hindi yung laman ng pitaka, pati yung pitaka mo, ibigay mo. Lahat ng nasa bag mo, ibigay mo. Inold up ka. Tapos papatayin ka. Ganon. Kaya wala, nauubos ang pera. Wala talaga. Nasasaid. Ang bahay, naluluma. Kahit gaano kaganda yung bahay, naluluma. Magkaroon ng dumi. Aagiwin. Pag ang bahay mo, kahoy, kayang-kaya na sirain ng anay. Aanayin. Yung bubong mo, kahit gaano kaganda yan, maluluma yan, mabubutas. Kahit gaano kaganda yung saig na hinigan mo, maluluma. Kaya walang nangyayari ngayon sa buhay ng tao. Nagsisikap, magkapera, wala rin, nauubos din pag may sakit, nasasaid, nagkakautang pa. Bahay, pag wala ng panggastos, naisasanla, hanggang sa maibenta na. Dati naisanla lang, kaya pantubusin. Nung naibenta na, pati papel na mahalaga, pati lupa na. Itong bagay na ating pinag-uusapan, sa paglilingkod sa Diyos, huwag nyo kasing babaliwalain. Kaya nga tayo nandito sa sanlibutan, para makita natin yung bagay na hindi mabuti at mabuti. Nung wala tayo sa malabang noon, lahat ng ating mga ginagawa hindi mabuti. Pero ngayon naglilingkod na tayo sa Diyos, ang lahat ng ating nagagawa ngayon ay puro kabutihan, mabuti, dahil ang Diyos ay nasa atin. Amen! Bulaklak, nalalanta. Yung ang bulaklak na maganda nalalanta Maliban lang yung plastic. Hindi talaga malalanta yan. Pero yung bulaklak na hindi plastic, ay talagang malalanta yan. Kahit alagaan mo ng pagdilig.
kung hindi mo didiligan, wala na. Talagang malalanta yan. Pati yung lupa, matutuyo. Hanggang sa isang araw, lanta na yung halaman, tuyo na yung paso, pagbuhat mo, nabitawan mo, nabasag pa. O ano nangyari? Yung halaman na nalanta, itinapon. Yung paso na nabasag kasama na ng lupa, itatapon na. Wala na matira. Kaya ang bulaklak sa buhay ng tao ngayon, itong ating mga ginagawa. Gumagawa ka ng mabuti, praise the Lord. Gumagawa ka ng masama, ano mangyayari? Ano gusto mo, malanta ka na? Gusto mo, masira ka na? Itapon ka na. Ang ganda ng tao, kumukupas. Kaya tignan niyo yung mga lumalaban sa mga binibining mutya ng Pilipinas. Ngayon wala na. Kumupas na eh. Ang sumisikat ngayon, mga Miss Gay. Dahil yung mga bakla, kahit pangit, nabuburdahan yung kanilang muka. Gumaganda. Pero yung mga matanda, wala na. Puti na ang buhok. Oh, nagkakaroon na ng ano rito. Guhit-guhit. Naubos na ang ngipin. Ay talagang matanda na. Nulakayan, lumuklukay. Pag lalaki, lumuklukay. Pag babae, awanan, nagalason. Oh? Kaya ito, ang ating paglilingkod sa Diyos, ang isipin natin ngayon, habang may lakas tayo, ibigay natin ang buong buo sa mahal na Panginoon. Dahil lahat tayo ay uuwi sa isang lugar na darating talaga yan, kamatayan. Yung langit, naghihintay din sa atin, kung ikaw ay naglilingkod sa Diyos, amen! Heaven is waiting for us. Ang langit naghihintay sa atin na naglilingkod sa Diyos. O kahit gaano kaganda yung sasakyan. Yan, sa sasakyan tayo. Pag ang sasakyan, nasagi, wala na. May damage na. Pag ang sasakyan maganda at nagkaroon ng gas-gas na paglaruan ng mga bata, yung nagkaroon ng guwit-guwit na, wala na. Papangit na yan. Tapos ang salamin, mabasag, nangihinayang ka na. Yung salamin, side mirror. Oh. Tapos yung gulong, pagka nakakalbo na, bibili ka na ng bago. Papalitan mo. Amen! Ay, yung sasakyan, may makina yan. Diesel o gasolina. Pagka nagkaroon na ng diferensya, pwede ka agad ipagawa, ipa-overhaul. Kahit diesel o gasolina, pwede mong ipa-overhaul. Pero yung katawan ng tao, pwede mo pang ipa-overhaul? Oh, may diferensya ang puso mo. Ino-overhaul ba? Nilalagyan ng baterya. Eh kung ilagay dyan baterya ng kotse, ang bilis siguro ng ikot ng puso mo. Ang bilis siguro ng tibok. Hindi rin. Ang bituka mo. Oh. Pag nagkaroon ng diferensya,
Hindi yung overall eh. Puputulan. Dudugtungan ng goma. Di bali kung ang buhok mo pwedeng putulan, magugulat ka na lang, mahaba na naman. Oh. Yung daliri mo nga, may kuko. Yung kuko pwedeng gupitan. Magugulat ka na lang isang buwan, tutubo na naman. Pero yung daliri, ang maputol. May tutubo pa bang daliri? Wala! Itong bagay na to na ating nagiging buhay sa sanlibutan, sinasabi nga natin, heaven and earth shall pass away, but my word shall never pass away. Ang lahat ng bagay dito sa sanlibutan ay mawawala. Amen! Ngunit ang salita ng Diyos mananatili magpakailanman. Kaya sa ating binasa niyan, grabe ang himala ng Diyos, oh. Hindi mo baga na alaman, hindi mo baga narinig na ang walang hanggang Diyos, ang Panginoon ang may lalang ng mga wakas ng lupa, hindi nalalata o napapagod man. Wala makatarok ng kanyang unawa. Amen! Everybody say praise the Lord! There is Jesus to us is salvation through God and everlasting life. There is Jesus offer to us heaven, salvation, healing, miracle, blessing. Amen. Imagine, ino-offer ng Diyos sa atin langit. Hindi ka maglingkod sa Kanya. Ino-offer na malabay sa salvation, ingatan ka, iligtas ka sa disgrasya at kapamakan, sa kalamidad. There is Jesus to us, is our doctor. Siya ang nagpapagaling ng ating karamdaman. Amen! There is Jesus, is the greatest physician. Grabe, imagine, oh. Siya ang gumawa ng ating buong pagkatao, kaya alam niya lahat ng spare parts ng ating katawan. Iingatan ka niya kapag ginagawa mo yung utos ng Diyos, sinusunod mo yung kalooban ng Diyos. Amen! Pagpapala ang nilalagay ng Diyos sa atin at ang sumpa sa mga hindi sumusunod sa kalooban ng Diyos. Tingnan niyo ang pagbibigay nga, ang pagbibigay. Pag nagbigay ka ng maliit, tatanggap ka maliit. Pag nagbigay ka ng malaki, malaki ang matanggap mo. Di parang ikumpara mo sa susi na merong yung sinasabi nating nagdakkel nga tulbog. Pag malaki ang susi, malaki rin yung ano. Ano yan? Naisip mo? Yung sususian mo, yung padlock. Pag malaki yung padlock mo, malaki ang gagamitin mo susi. Pero kapag ang padlock mo maliit, maliit din ang susi na gagamitin mo. Yan sabi ng Biblia, lahat ng ating mga ginagawa din sa liputan, alam ng Diyos. Amen! Yung dumalo ka nga lang ng Merkules, Biyernes at Linggo, alam ng Diyos. Dahil sabi ng banal na kasulatan, huwag nating kakalimutan ang pagkakatipo ng mga banal. Everybody say, praise the Lord! Ikaw at ako nagiging banal sa gawain ng Diyos. Kaya sa atin, ang ino-offer ng mahal na Panginoon, salvation, healing, miracle, protection, everlasting life. Amen! Pero ang demonyo, iba rin ang ino-offer niya eh. Katulad ng ginawa niya kay Adam and Eve. Inoper ng demonyo. Imagine yung ahas, nagsalita, para mabuksan yung kaisipan ni Adam and Eve, ni Eva at ni Adan. Nabuksan ang kanilang kaisipan para sa paggawa ng mabuti at masama. Imagine, tingnan niyo yung grabe, oh.
Kaya ang demonyo, walang ginagawa talaga, kundi ipahamak ang tao. Amen! Ano niyan? Satan offer hell. Ang ino-offer ni Satanas ay impyerno. Aalipinin ka sa bisyo, aalipinin ka sa sakit. Madisgrasya ka. Hindi ka maglingkod sa Diyos. Hindi mo susundin ang utos ng Diyos. Yan ang ino-offer ni Satanas. Dahil sabi ng John chapter 10, verse 10, basahin muna natin yung ino-offer na malapit sa atin na heaven. John 14, 1 to 3. Basahin natin. Sa aklat ng 1:14, 1 hanggang 3. Huwag magulumianan ang inyong puso. Amen. Magsisampalataya kayo sa Diyos, magsisampalataya naman kayo sa akin. Sa bahay ng aking ama ay maraming tahanan. Hallelujah. Kung di gayon ay sinabi ko sana sa inyo, sapagkat ako'y paroroon upang ipaganda ko kayo ng dakong kalalagyan. At kung ako'y pumaroon at kayo'y may paganda ng kalalagyan, ay muling paririto ako at kayo'y tatanggapin ko sa aking sarili upang kung saan ako naroroon, kayo naman ay dumoon. Tignan nyo. Amen! Ino-offer ng Diyos sa atin langit. Kung saan naroon ang Diyos, doon din tayo. Amen! Kaya nga iingatan ka na ng malabay noon, ipoproteksyonan ka na eh. Sabi nga natin, kahit anong karamdaman na meron taglay ang Kristiyano ngayon, ang Diyos ang nagpapagaling. Kaya nga nung sabi natin, mga pastor, walang karamdaman na hindi kayang pagalingin ng Diyos. Imagine, buong sakit, sinabi na lang niya, by my stripes, you are healed. Amen! Lahat ng ating mga sakit, isa lang binanggit na kagad na malabay noon, by my stripes, you are healed. Oh. Kaya tayo na mga pinagbala ng Diyos sa mga may sakit, iba-ibang klaseng sakit ang nandito sa gawain ng Jesus Miracle Crusade, pinagaling ng Diyos. Amen! Iba-ibang klaseng kahirapan ng buhay dito sa gawain ng Jesus Miracle Crusade, pinasagana ng Diyos. Imagine kahirapan ng buhay, tapos naglingkod ka sa Diyos, pinasagana ka ng Diyos. Lahat ng klase ng proteksyon, nandito sa gawain ng Diyos. Amen! Sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Yung iba, tingnan nyo, nabangga ng kotse, talsik yung kapatiran, tumayo, nagpagpag lang. Yung kotse, pagtingin, kotse ang nawasak. Motor. Nabangga yung motor. O, siyempre, sa panahon natin ngayon, nawasak yung motor, yung kapatiran tumalsik, nagulat. Wala siyang helmet. Pero nakatayo. Himala ng Diyos, sabi niya, may naghawak sa kanya na anghel, kamay ng Diyos. Iniligtas siya na malabang noon. Grabing proteksyon, no? O, tingnan nyo, dito lang, sa patuto natin, Sister Catalina Lopez. Binibigyan na siya ng pera para ipagamot yung kanyang anak. Tinanggihan niya pa eh. Oh? Dahil alam niya, ang Diyos, iingatan yung kanyang anak. Amen! O pagdating sa ospital, walang na-damage sa kanyang katawan. Iningatan ng Diyos. Na-protection na ng Diyos. Amen! Ito mismo, si Oliver. Tayo ka, Oliver. O, ayan, si Oliver. Nabangga ng kotse. Tumalsik. Ang layo ng tinalsikan, ang kala, patay. Tumayo, ayan, buong buo, walang damage. Amen! Ganon nag-iingat ang mahal ng Panginoon. Oh. Ayan, si Brother Chris, Bariso. O ano yan, agbagtit. Yung taong grasa.
pinupulot lang ang pagkain niya sa pwede niyang kunin. Masyadong sa basurahan. Kukunin yung pagkain doon, yung pwede pa, ipagpag lang. Hugasan ng tubig. Para kainin niya uli. Ngayon, kinabagan na malapit noon, tagaluto sa ating pastoral house. Amen! Hindi na siya namumulot ng kanyang pagkain. Dito na siya. Binigyan ng pagpapala na malapit noon. Siya na yung namimili ng kanyang pagkain dyan sa palengke. Oh, isda. Isda na yelupin. Sa akin, 2 kain siguro yun. 3. Brother Chris, walang gana kumain. Pag masarap ang luto, talagang isa pa nga. Oh, awanan. Oh. Ganun ang himala ng Diyos. Dati naghahanap siya ng pagkain sa basurahan. Ngayon, may alaga na aso. Oh? Yung aso, binibigyan niya ng share. Naghahati sila. Grabe kabait ng Diyos. Dati, inahanap niyang pagkain niya sa basurahan para makakain. Ganyan ang kabutihan ng Diyos. Dati wala laman ang bulsa. Ngayon, siksik-liglig, umaapaw pa, pati pitaka. Grabe ang pagpapala ng Diyos. Amen? Ganyan ang kabutihan ng Diyos. Ayan, si Brother Oliver. Oh, sinabihan ko ito na nag-uumpisa pa lang mag-lettering dito sa ating pastoral house. Magawa kami ng mga streamer. Siya ang nagle-lettering. Sabi ko, isang araw makikilala ka. Huwag ka lang magsawa na gagawa ng streamer. Ilang krusada, napupuyat, lettering dito, lettering doon. Pinagpupuyatan. Pagkatapos na gawin yung streamer, ikakabit pa. Ikakabit pa ng mga streamer. Yan, sila Brother Chris, Brother Oliver, yung mga nauna pang mga worker na kasama. Ako sumasama rin ako para mag-guide kung saan namin ikakabit. Sabi ko, makikilala ka. Totoo ang Diyos. Sa kanyang pagle-lettering, pinaganda ng mahal na Panginoon. Ang kanyang pagle-lettering. Ngayon, i-contact nyo lang, Brother Oliver, kung gusto nyo magpa-lettering. Oh? Gusto nyo magpa-pintura ng inyong mga bahay. Gusto nyo magpa-carpentry. Oh? Assorted na ang trabaho niya. Grabe pinagpala ng Diyos na kilala. Amen? Ganyan kabuti ang mahal na Panginoon, ganyan kabait ang Diyos. Kaya dito, pagpapalain ka ng mahal na Panginoon, inooperan ka pa ng kaligtasan at buhay na wala hanggan, langit sa piling ng Diyos. Amen? Hindi ka maglingkod sa Diyos. Ito naman ang offer ng demonyo. Matthew chapter 4, verse 8 and 9. Yan, basahin natin. Itong ino-offer ng demonyo. Maraming gusto niyan. Dito po sa Mateo 4, talata po 8 at 9. Muling dinala siya ng Diablo. Umpisa mo muna sa 7. Sa 7. Mateo 4, 7 at hanggang 9. Sinabi sa kanya ni Jesus, nasusulat, di naman huwag mong tutuksuin ang Panginoon mong Diyos. Muling dinala siya ng Diablo sa isang bundok na lubhang mataas at ipinamalas sa kanya ang lahat ng mga kaharian sa sanlibutan at ang kalawalhatian nila. At sinabi niya sa kanya,
Lahat ng mga bagay na ito ay ibibigay ko sa iyo kung ikaw ay magpapatira pa at sasambahin mo ako. Tingnan niyo, offer ng demonyo. Ang malapay nung kausap niya, ang Diyos, si Jesus. Nagpunta sila sa bundok, sa mataas. Ang Diablo. Oh. Ano sabi niya? Ipinamala sa kanya ang lahat ng mga kaharian sa sanlibutan at ang kaluwalhatian nila. At sinabi niya sa kanya, lahat ng mga bagay na ito ay ibibigay ko sa iyo kung ikaw ay magpapatira pa at sasambahin mo ako. Yun ang ginawa ng demonyo. Kausap niya ang Diyos. Si Dearest Jesus, nagkatawang tao. Kaya sa panahon pa lang, ni Adam and Eve, ni Eva at ni Adan, nandun na talaga ang demonyo. Kaso doon, nag-anyong ahas. Kinausap si Adam and Eve para mabuksan ang kanyang isip sa masama at mabuti. Silang dalawa. Si Eva at si Adan. Tinukso ni Eva si Adan. Dahil dun sa pagkain ng masarap na prutas sa gitna ng Garden ng Eden. Sabi, wag hipuin. Hinipo, kinain pa. Nabuksan ang kalang kaisipan. Yan. Ganun na ganun ang sanlibutan ngayon. Ang ino-offer ng demonyong Satanas sa sanlibutan para sa mga tao, pera, kayamanan, karangyaan, kasikatan, katanyagan. Lahat. Ino-offer ng demonyo para wag kang magkaroon ng pagkakataon na maglingkod sa Diyos. Kasi sa mahal na Panginoon, by faith. Wala kang makain, fasting and prayer. Wala kang pera, magbigay ka, at ikaw ay bibigyan. Grabe oh. Wala kang damit na maayos. Lalo sa mga sister, mahilig magpantalon. Tuturuan ka ng Diyos. Huwag kang magsuot ng pantalon. Magbistida ka. Ikaw ay mahilig mag-short, tuturuan ka ng Diyos, huwag kang mag-short. Dahil hindi maganda yan. Sanlibutan lang ang nagsasabi na maganda yan. Sexy ka. Maganda, labas, ang labahita. Labas. Maganda. Parang ganun eh. Pero ang Diyos, huwag mo ipakita yan. Takpan mo yan. Mamuhay ka na may kabanalan. Yan ang gloria ng mga anak na Diyos. Amen! Tingnan nyo, mahaba ang buhok ng mga sister. Nawa sasabihin ng mga sanlibutan, losyang ka na. Nagalasan. Pero magpagupit ka ng 7, magpagupit ka ng hanggang dito lang ang buhok sa balikat. Ang sasabihin sa iyo, nagpintas ka gayam. Mayat. Nagpintas. Ikampay ti talina. Di buhok mo, nagpintas. No, adidog di buhok mo, naglosyang ka. Ado nga shampoo, ti mausar mo. Ado nga danom, di mausar mo. O ganun ang ano ng sanlibutan eh. Kaya ang ino-offer ng demonyo sa mga tao ngayon, ipapahamak ang kanilang kaluluwa. Sige, magsyabu ka, mag-drugs ka, mangalunya ka, mang-hold up ka, pumatay ka. O, yan ang ino-offer ng demonyo. Na akala mo mabuti, yung pala'y kapapahamak ng tao. Pero sa Diyos, alisin mo mga bisyo mo, bawal yung pagsusugal, bawal ang paninigarilyo, bawal ang pag-inom ng alak, bawal ang walang kabanalan sa gawain, bawal ang hindi nagbibigay sa gawain, magpuri ka, sumamba ka sa Diyos, dumalo ka palagi ng Miyerkules, Biyernes at Linggo. Unahin mo ang kalooban ng Diyos. Unahin mo ang karya ng Diyos. Pagpapalain ka. Amen!
ang sanlibutan, naku, maghihirap ka. Lagi ka nagbibigay ng ikapwatandog. Iba yung binibigay mo ng Miyerkules, iba yung binibigay mo ng Biyernes, iba pa yung binibigay mo ng Linggo. Ang sasabihin ng demonyo sa iyo, maghihirap ka. Oh? Naku, wala ka ng pambili ng pagkain mo, pagbigay ka ng bigay. Wala ka nang maibibigay na pambili ng pagkain ng anak mo. Oh. Lahat ng kontra, yun ang gusto ng demonyo. Pero ang Diyos, pagkatapos mong magawa ang kalooban ng Diyos, pagpapalain ka ng mahal na Panginoon. Amen? Kaya dito sa ating paglilingkod sa Diyos, ang ino-offer ng Diyos sa ating kaligtasan. Dahil kung nasaan ang mahal na Panginoon, doon tayo pupunta sa langit, magmamana tayo ng buhay na walang hanggan. Ang demonyong Satanas, ang ino-offer niya ang sanlibutan. Kasi taga rito siya sa sanlibutan eh. Kaya anong trabaho ng demonyo? Pasamain ang tao. O, John chapter 10, verse 10. Basahin natin. Tapos sundan natin. Sa Ecclesiastes 9, 10, 11 hanggang 12. John chapter 10, verse 10. Ecclesiastes 9, 10, 11 hanggang 12. Dito po sa 1 Gs, talata po Gs. Hindi pumaparito ang magnanakaw, kundi upang magnakaw, at pumatay, at pumuksa. Ako'y naparito upang sila'y magkaroon ng buhay, at magkaroon ng kasaganaan nito. Amen! Everybody say praise the Lord! Kaya ang demonyo, sa panahon pa lang ni Eva at ni Adan, nandun na siya. Oh. Ang demonyo nga nasa langit eh. Bakit? Nung nagrebelde sila sa mahal na Panginoon, oh, dahil gusto ni Lucifer, ni Satanas, igitan niya ang Diyos. Oh. Gusto niya, siya ang sasambahin. Oh. Anong ginawa? Nagrebelde ang 1/3 ng anghel sa langit. Oh. Imagine, anghel na mismo. Nasa langit yung mga anghel. Sumama lang kay Lucifer. Anong ginawa ng Diyos? Itinapon sila sa impyerno. Tayo pa kaya na hindi maglilingkod sa Diyos? O, ano sa tingin nyo? Yung anghel sa langit, nagrebelde lang. Sumama kay Lucifer. O, sino ba si Lucifer? Si Satanas. Yun din ang tumaya kay Adam and Eve. O, para mabuksan ang kanilang kaisipan sa mabuti at masama. Ngayon, sa paglilingkod sa Diyos, anong nakikita natin? Ang mga gawa ng demonyo sa sanlibutan. Kaya tingnan nyo sa John chapter 10, verse 10. O, anong sabi? Grabe talaga. O, kaya pag hindi ka naglingkod sa Diyos, di ka nagbasa ng Biblia, ewan ko kung saan ka pupunta talaga. Hindi mo nangahawak ang buhay mo. Hindi natin hawak ang buhay natin. Amen! Iti pansamantala lang, hindi pansamantagal. Pansamantala lang. Oh? Kung meron mang mahabang buhay ngayon sa sanlibutan, siguro merong mga 120 years, mahigit. Wala pa sigurong nakaabot ng 150. Yan ang mga matatagal na buhay, ha? Ngayon, minimum of 50-50. Pag ikaw ay nasa 50 na, ay swerte ka na. O, pero yung iba, nag-ambisyon na abutin sana yung 100 years dahil merong ibibigay ang gobyerno na na blessing daw. Pag naabot ka ng 100 years, ngayon, minsan, ang tao, 90 pa lang, umibigay na. Lalo ngayon sa panahon ng COVID-19, virus, wala na. Umikli na ang buhay ng tao. Kaya nga pati mga bata, imagine, pinagbubuntis pa lang, hindi pa na ilalabas sa tiyan ng nanay. Kailangan yung nanay magpabakuna na rin. Magpabaksin para yung kanyang anak na nasa loob ng tiyan, maproteksyonan kagad sa COVID-19 virus.
sa Lambda virus. Oh. Ano na nangyari ngayon sa Delta virus? Ano ang sitwasyon natin? Kaya yung mga matatanda, stay at home. Grabe talaga. Oh. Noong nakaraan, ang Pilipinas, nasa pan 25. Sa buong mundo 25 Ngayon, alam nyo kung nasa na tayo? Biglang umabante. Nasa pang 19 na tayo. 19. Grabe oh. Nilampasan natin yung 6 na bansa na malalaki. Dati nasa 25 tayo sa record ng ng world record ng COVID. Imagine nasa 25, umabante na punta sa 19. Yung mga nandun sa taas, biglang nawala. Nawala na yung iba. Grabe talaga yung dati ang nandun, yung China. Nawala ang China. Ang Germany nandun sa taas, ngayon nawala na rin. Ang Pilipinas, naku talagang grabe, talagang nagtangtanti ulo. Ang titigas daw ng ulo. Ayaw sumunod sa protocol ng gobyerno. Kung sino-sino ang sinisisi. Kung sino-sino na sinisisi. Kaya ang sakit ay terrible. Sa isang araw, minamamatay na 200 tao, 300 tao. Diyos ko po. Dati, ang naiisip lang natin, ang nakikita natin yung namamatay, yung naaaksidente. Namamatay yung mga inaatake sa puso. Namamatay yung kinakagat ng makamandag na hayop. Tinutuklaw ng ahas. Oh? Namamatay. Pero ngayon, ang record ng mga ospital, labo-labo na. Kahit hindi COVID-19, wala na. Lahat, na-record na sa COVID-19. Hindi ka pa matakot? Na hindi tayo exempted sa karamdaman. Hindi tayo exempted sa kamatayan. Kaya ngayon mga anghel sa langit sumama lang kay Lucifer. Itinapon ng Diyos sa impyerno. Grabing parusa. Inihanda sila ng Diyos sa paghukom. Ay, terrible. Kaya kung ikaw ay nandito sa libutan at nagpapabaya ka pa, ewan ko kung ano na mangyayari. Pakibasa mo natin Ecclesiastes, yung binanggit ko. 9, Kapitulo 9. Basa. Sa aklat ng Ecclesiastes 9, 10 hanggang 12. Anumang masumpungang gawain ng iyong kamay, gawin mo ng iyong kapangyarihan. Amen. Sapagkat walang gawa ni kataman, ni kaalaman man, ni karunungan man sa siyol na iyong pinaparuunan. Ako'y bumalik at nakita ko sa ilalim ng araw ng pag-uunan ay hindi sa mga matulin, ni ang pagbabakaman ay sa mga malakas, ni sa mga pantasman ang tinapay, ni ang mga kayamanan man ay sa mga taong nag-uunawa, ni ang kaloob man ay sa taong matalino, kundi ang panahon at kapalaran ay mangyayari sa kanilang lahat. Sapagkat hindi rin nalalaman ng tao ang kanyang kapanahunan, kung paano ang mga isda na nahuhuli sa masamang lambat, at kung paano ang mga ibon na nahuhuli sa bitag. Gayon ang mga anak ng mga tao ay nasisilo sa masamang kapanahunan, pagka biglang nahuhulog sa kanila. Ano sabi? Sa binasa? Brother Chris? Kaya kung anumang masumpungang gawin ng iyong kamay, gawin mo na ngayon. Huwag mong ipagpabukas. Kung kaya mo maglingkod sa Diyos na may kainitan, magpakainit ka na. Dahil kapag ikaw ay malamig at hindi ka nagsikap na gumawa ng kalooban ng Diyos, papunta ka talaga sa panlalamig.
Kaya nga yung isang panaginip ng kapatiran, vision or dreams, sinabi ko na sa inyo eh. Bago ka samahan ng Panginoon, taas ang dalawang kamay. Taas ang dalawang kamay, oh. Nakataas pa ang ulo. Sumisigaw ka ng, hallelujah, praise the Lord, I love you, Jesus. I love you, Jesus. Hallelujah, praise the Lord, I love you, Jesus. Hallelujah, praise the Lord, I love you, Jesus. Ang pinapangaral, malapit na babalik ang mahal na Panginoon. Nainip, dahil ang tagal na niya naglilingkod sa Diyos at ang tagal na naghihintay sa pagbabalik ng mahal na Panginoon at ang tagal na dumating ang pagpapala. Yung kamay nangawit, ibinaba na. Hanggang sa isang kamay na lang ang nakataas. Nakataas pa rin ang isang kamay, nakataas pa rin ang ulo. Habang tumatagal, naglilingkod sa Diyos, nabawasan ang pagdalo ng Miyerkules, nabawasan ang pagdalo ng Biyernes, nabawasan ang pagdalo ng Linggo, tinamad na. Kaya yung dalawang kamay na nakataas, unti-unti nang bumaksak pareho. Dahil tinamad na maglingkod sa Diyos. Tinamad na dumalo, tinamad na mamuhay na may kabanalan, tinamad na magpuri at manalangin. Kaya ang nakataas, ulo na lang. Nakataas na yung ulo. Nag-I love you, Jesus pa rin. Pero yung kamay, hindi na niya may taas. Hindi na makapalakpak, na palakpak talaga na totoo. Ganun na lang, oh. Palakpak na lang na ganyan. Parang pagod na pagod na. Parang nangangawit na. Hindi na maitaas ang kamay, pati pagpalakpak, hindi na makapalakpak. Ang ulo nakataas, nangalay, ibinaba na ang ulo. Nung ibinaba ang kanyang ulo, hinipo ang kanyang batok, masakit, umiling-uling na. Totoo ba yung babalik ang Diyos? Totoo ba yung pagpapala ng Diyos? Totoo ba? Umiling-iling na. Dahil nangawit na, masakit na ang batok. Umiling-uling na. Hanggang sa bibig, wala nang mabanggit na hallelujah, praise the Lord. Nakatikom na. Nakatikom na ang bibig, pati kamay, nakatikom na. Wala nang naibibigay. Naging madamot na. Nanghinayang na sa pagbibigay. Kaya sabi natin, sa paglilingkod sa Diyos, sa binasa natin mga talata ng Biblia, ang Diyos ang nagbibigay ng lakas. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Hindi nanghihina, hindi nanlalata. Amen! Kaya kapag ang Diyos nasa iyo, bakit ka manghihina? Kung ang Diyos ay nasa iyo, anak ka ng Diyos, dapat nagiging masigasig ka na naglilingkod sa Diyos. Amen! Tapos, nakapigit yung kapatiran. Pagdilat niya, nagulat siya. Merong bangka na dumarating. Tinitignan niya kung may driver, kung may nagsasagwan. Wala siyang nakita. Habang tumatagal yung bangka na papalapit ng papalapit sa kanya, alam niyo nangyari sa bangka? Meron nakahiga na isa. Yung bangka, naging ataul na. Yung bangka pala, hinigaan, isa lang ang nakahiga. Yung mga nangangawit na sa paglilingkod sa Diyos, sinundo ng bangka, sinundo ng ataul. Yan ang nangyayari ngayon sa sanlibutan. Sinasabi natin walang exempted. Kaya kahit mainit ka ngayon naglilingkod sa Diyos, dumarating yung panlalamig. Amen!
Kahit na ikaw ay tapat na naglilingkod sa Diyos, nagbibigay sa gawain ng Diyos, nangihinayang ka na sa pagdalo, nangihinayang ka sa pagbibigay. Namumuhay ka dati na may kabanalan, na inip, hindi na sumusunod sa kabanalan. Dati mainit ka nagpupuri, Merkules, Biyernes at Linggo, nasa gawain ka. Wala kang absent. Dahil nagkaroon ka ng first love sa mahal na Panginoon. Pero ngayon, trabaho ng inuuna. Para sa pamilya. Pinansyal ang inuuna. Para sa kanyang iniisip na darating na araw, darating na bukas. Ang iniisip yung hindi pa mangyayari. Ang iniisip yung matagal pa na mangyayari, bibili pa ng bahay, bibili pa ng sakyan, mapag-aaral pa ang mga anak, ang kinabukasan ang iniisip. Ang hindi niya iniisip, yung nasa harapan niya, na langit o impyerno. Kaya kung ikaw ay mamatay ngayon, na hindi naglingkod sa Diyos, wala kang Kristo sa puso, wala kang tagapagligtas, nandun na ang kaluluwa mo sa impyerno. Bagamat ikaw ay buhay pa ngayon, pero ang sabi ng Biblia, nakatakda sa taong mamatay na minsan pagkatapos sa iyong paghukom. Kung mamatay na ang tao, hukom kagad ang darating sa kanya, Judgment Day. Pero sa atin, pinagpala ng Diyos, ang mga Kristiyano naglilingkod sa mahal na Panginoon, binibigyan ng lakas, binibigyan ng kalakasan, kalusugan ng mahal na Panginoon. Kung nagkaroon ng karamdaman, nagsisi na nalangin, nandiyan uli, inunat ng malapay ng kanyang kamay, inabot tayo upang tayo magkaroon muli ng pagkakataon na maglingkod sa Diyos. Amen! Kaya wag natin sayangin ito. Yung basa nga uli yung binasa ni Brother Chris, Ecclesiastes. At yung mga demonyo na sumama kay Lucifer, itinapon ng Diyos sa impyerno, sa Pedro. Amen. Pakibasahin kay Brother Crisuli na talata. Ecclesiastes 9, 10 hanggang 12. Ano mang masumpuang gawain ng iyong kamay, gawin mo ng iyong kapangyarihan. Amen. Sapagat walang gawa, ni kataman, ni kaalaman man, ni karunungan man sa siyol na iyong pinaparunan. Ako'y bumalik at nakita ko sa ilalim ng araw na ang pag-uunan ay hindi sa mga matulin, yung pagbabakaman ay sa mga malakas, ni sa mga pantasman ang tinapay, yung mga kayamanan man ay sa mga taong nag-uunawa, niyang kalooban ay sa taong matalino. Kundi ang panahon at kapalaran ay mangyayari sa kanilang lahat, sapagkat hindi rin nalalaman ng tao ang kanyang kapanahunan, kung paano ang mga isda na nahuhuli sa masamang lambat, at kung paano ang mga ibon na nahuhuli sa bitag, gayon ang mga anak ng mga tao ay nasisilo sa masamang kapanahunan pagka biglang nahuhulog sa kanila. Amen. Tingnan nyo. Kaya kung ano yung magagawa mo ngayon na masumpungan mo na gawin, gawin mo na magpakainit na maglingkod sa Diyos. Dito sa Pedro Kapitulo 2, ikalawang Pedro 2:4. Pakibasa. Dito po sa ikalawang Pedro 2, talata po 4. Sapagkat kung ang Diyos ay hindi nagpatupad sa mga anghel, Hallelujah. Ikalawang Pedro 2:4. Sapagkat kung ang Diyos ay hindi nagpatawad sa mga Amen. anghel, nang magkasala ang mga yaon, kundi sila ibinulid sa impyerno at kinulong sa mga hukay ng kadiliman upang ilaan sa paghukom. Grabe, oh. Mga anghel na nasa langit na, oh. Sumama lang kay Lucifer. Sapagkat kung ang Diyos ay hindi nagpatawad sa mga anghel na magkasala ang mga yaon, kundi sila'y ibinulid sa impyerno at ikinulong sa mga hukay ng kadiliman upang nilaan sa paghukom.
At ang dating sanlibutan ay hindi pinatawad, datapat iningatan si Noe, na tagapangaral ng katwiran na kasama ng iba pang 7 pa, nung dalhin ang pagkagunaw sa sanlibutan ng masasama. Kaya itong ating ginagawang paglilingkod sa Diyos. Lahat tayo dapat ready na sa pagbabalik ng Diyos. Amen! Dapat lahat ng mga anak ng Diyos, hallelujah, handang-handa na nasasalubong sa ating mahal na Panginoon. Then ang babalikan ng Diyos, perfect church, without blemish, without wrinkle, without spot, will be brought to heaven. Amen! Na kung saan hindi tayo exempted sa lahat ng bagay na nangyayari na sa sanlibutan. Nagulat nga ako pagtingin ko lang ng record kanina. Ang Pilipinas nasa pang 25 nung month of September ay ng month of August. Ngayon, hindi pa natatapos ang September. Aba, nasa pang 19 na tayo. Ano na mangyayari pagdating ng October, November, December? Hindi pa natatapos ang taon na ito. Baka pataas na tayo ng pataas. Ibig sabihin, ang dami nang nabiktima ng karamdaman. Totoo yan. Dahil pati mga anak ng Diyos ngayon, mga Kristiyanong naglilingkod sa Diyos, naapektuhan. Tignan nyo, ang daming nagpapaback up prayer. Ang daming humingi ng panalangin. Kasi, ikaw na rin ang nagpabaya sa sarili mo. Ikaw na rin ang hindi nagpahalaga sa paglilingkod mo sa Diyos. Tandaan natin ang ino-offer sa atin ng mahal na Panginoon, kaligtasan at buhay na walang hanggan. Isang bagay lang masasabi natin, pag mainit ka na naglilingkod sa Diyos, protektado ka ng mahal na Panginoon. Iingatan ka ng mahal na Panginoon. Pahalagaan mo ang paglilingkod sa Diyos. Huwag mo sayangin ang naumpisa mong paglilingkod sa Diyos. Amen! Di bali nang itakwil ka ng sanlibutan. Huwag lang ng Diyos na nasa langit. Dahil anak ka na ng Diyos. Tagapagmana ka ng buhay na wala hanggan. Kung iisipin natin yung mga anghel na nasa langit, sumama lang kay Lucifer, itinapon sa impyerno. Grabe, Grabe talaga. Tayo, ano ba tayo? Alikabok lang tayo. Amen! Wala nga tayong kayamanan na masasabi natin. Nagkaroon tayo ng milyones na pera. Nagkaroon tayo ng karangyaan. Nagkaroon tayo ng kasaganaan. Wala. Sapat na sa atin yung may nakakain ng umaga, tanghali, hapon, gabi. Pero ang kaluluwa mo, pinagpala ng Diyos. Tayong lahat ay pinagpalang tunay ng Diyos. Amen! Naabot tayo ng prayer ng man of God. Naabot tayo ng panalangin ng ating parents in the Lord, ng ating mga pastor, ng ating beloved Mama Dear, na nag-umpisa sa ating church 1975. At ngayon, hallelujah, naging anak tayo ng Diyos, tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Habang tayo maawit, surrender now your life to dear Jesus, beloved brethren, beloved viewers. Lahat tayo ay may pag-asa na pangako ng Diyos ang kaligtasan para sa atin. Lahat tayo magiging anak ng Diyos sa kapagmana ng buhay na walang hanggan kung ating sisikapin na masunod ang kalooban ng ating mahal na Panginoon. Hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. Kaya sa lahat ng ating mga minamahal na mga viewers, sa lahat. Amen, praise the Lord, hallelujah. Magmula nang makilala ka sa lungkot ng nakaraan, ngayon naging masaya. Hallelujah, hallelujah. Salamat po, Panginoon. Ang buhay mo, inibig mo, nilinis at inakumot
lahat ng sala ko. Hindi ko kayang mabayaran ang iyong pagmamahal sa tulad kong dukha lamang, O Panginoon. Panginoon, gamitin mo ang buhay na hiram ko sa iyo bilang ganti sa kabutihan mo na aking natamo. Kaya ngayon aking laan ang panahon at kalakasan. Iniwan ang kalayawan nitong sanlibutan. Hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. Kung Thank you, Jesus. dumating man ang sandali na ako'y kukunin na tungo sa iyong kaharian na siyang inilaan. Hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. Sa tulad kong dukha lamang, oh, Panginoon, gamitin mo ang buhay na hirap ko sa iyo bilang ganti sa kabutihan ko na aking natamo. Kaya ngayon aking laan ang panahon at kalakasan. Iniwan ang kalayawan Hallelujah, praise the Lord, nitong hallelujah, praise the Lord, sanlibutan. hallelujah. Kung dumating man ang sandali na ako'y kukunin na tungo sa iyong kaharian na siyang inilaan. Hindi ko kayang mabayaran ang iyong pagmamahal sa tulad kong dukha lamang, O Panginoon.
Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Balikan ko lang mga kapatid ko itong binasa natin kanina, itong Ecclesiastes Kapitulo 9, versikulo 10, 11, 12. Anumang masumpong ang gawin ng iyong kamay, gawin mo ng iyong kapangyarihan. Sapagkat walang gawa, ni kata man, ni kaalaman man, ni karunungan man sa Siol na iyong pinaparoonan. Mga tao ngayon, abala sa mga bagay na nasa sanlibutan. Ang pinagkakaabala nila, yung paroroonan nila. Ang pinag-iipunan, yung paroroonan nila papunta sa kamatayan. Kaya mayaman, mahirap, may pinag-aralan, walang pinag-aralan, ang pinaparoonan nila ngayon ay papunta doon sa kamatayan. Yung mga naglilingkod sa Diyos, mapalad. Dahil tayo na naglilingkod na sa mahal na Panginoon, meron tagapagligtas. Ang kaligtasan, inanda na ng Diyos sa atin. Dahil kung nasaan naroon ang Diyos, doon tayo pupunta. Amen! Sa 11, ako'y bumalik at nakita ko ang ilalim ng araw na ang pag-uunahan ay hindi sa mga matulin, ni ang pagbabakaman ay sa mga malakas, ni sa mga pantasman ang tinapay, ni ang mga kayamanan man ay sa mga taong nag-uunawa, ni ang kaloob man ay sa taong matalino, kundi ang panahon at kapalaran ay mangyayari sa kanilang lahat. Kaya para sa matalino, ang dunong ng tao nawawala. Ang kayamanan ng tao naghihirap. Yung mga bagay na ginagawa sa sanlibutan, para dito lang pala. Sa sanlibutan. Hindi nagpapaligsahan yung mga tao para sa pagpapayaman, kundi para ngayon sa kanilang ikabubuhay na pansamantala. Ang paligsahan ay hindi para dun sa mga matutulin. Hindi pala. Ang lakas ay hindi para dun sa mga lakas. Wala din palang kwenta. Sa 12, sapagkat hindi rin nalalaman ng tao ang kanyang kapanahunan. Kung paano ang mga isda na nahuhuli sa masamang lambat at kung paano ang mga ibon ay nahuhuli sa bitag. Gayon, ang mga anak ng mga tao ay nasisilo sa masamang kapanahunan sapagkat biglang nahuhulog sa kanila. Grabe ang salita ng Diyos. Yung mga isda, nahuhuli sa masamang lambat. Totoo nga. Pag nahuli, wala na, benta na agad. Wala na. Ang kumita, yun ang huli. Yung mga ibon, tignan nyo, nahuhuli rin. Hindi nila alam kung bakit. Dapat yung mga ibon hindi nahuhuli. Pinababayaan lang niya sa papawid, nalilipad. Wala nagtatrabaho sa kanila para kumain. Ang mga tao, kain, tulog, trabaho, kain, tulog, trabaho, aral. Pag nauwi sa karamdaman, kamatayan ang pupuntahan. Yun na pala ang kanyang kapanahunan. Pero sa atin na naglingkod sa Diyos, bumilang na ang church natin ng 46 years, going to 47. Salamat sa Diyos. Ating malapastor, kasama natin lahat ang mga maiinit na anak ng Diyos. Hallelujah, praise the Lord. Naglilingkod na may katapatan sa mahal na Panginoon. Langit, kaligtasan at buhay na walang hanggan ang naghihintay sa atin. Kaya sa ating mga minamahal na mga kapatiran, mga viewers, lahat na nandyan sa inyong mga tahanan. Tanggapin ang ating mahal na Panginoon. Ay lahat ay magkaisang manalangin kasama ang ating mga children's choir na nandito sa aking likuran. Praise the Lord. Hallelujah.
Para sa lahat ng mga nandyan sa inyong mga bahay, tanggapin ang mahal na Panginoon, ating mga beloved viewers. Sumunod sa panalangin, sabihin natin, mapagpala ang Ama sa langit, sa pangalan ni Jesus. Pinakamamahal na Panginoon ni Jesus, ako po'y naniwala sa iyo, nanampalataya. Mahal na Panginoon ni Jesus, iniibig kita. Iligtas mo po ako, 10 ng aking mga mahal sa buhay. Salamat sa Ebanghelyo ng Kaligtasan, naging daan upang ako ay makalapit sa iyo at maglingkod na sa iyo. Mahal na Panginoon Jesus, tinatanggap kita ngayon, aking Panginoon Diyos at Hari ng aking buhay. Iligtas mo po ako sa pangalan ni Jesus. Amen. Opo, pinakamamahal na Panginoon Jesus, salamat po sa mga baguhan na tumanggap sa iyo. Patawarin mo sila sa kanilang mga kasalanan. Iligtas mo sila. Gawin mo silang tunay mong anak. Sa paunang dalangin aming malapastor, mahal na Panginoon, mahabag ka sa mga baguhan, sa mga labon, sa mga kapatiran na maglilingkod na sa iyo. Iligtas mo sila. Isulat mo kalang mga pangalan sa aklat ng buhay sa langit ngayon hanggang sa iyong pagbabalik sa pangalan ni Jesus. Amen. Ating mga beloved foreigner brethren in different countries, let us pray. Father, dearest Jesus, thank you so much for your gospel, the power of God unto salvation. Heavenly Father, in the name of dearest Jesus, forgive my sins. Save me and all my loved ones. Thank you so much that you born and died on the cross of Calvary to save me from eternal damnation. Lord, dearest Jesus, I believe in you. I trust in you. Make me a real Christian, true Christian. Father, dearest Jesus, I accept you now as my Lord, God, Savior, Redeemer of my soul. In Jesus' name, amen. Yes, Lord, dearest Jesus, to the first beloved pastor, evangelist Jude Estrada Almeda, your end-time prophet, the man of God, Almeda family, your humble servant. Bless our beloved viewers, O Lord God. Forgive their sins. Write their names in the book of life in heaven. Bless them physically, materially, financially, and spiritually. Bless them, O Lord God, in Jesus' name, in Jesus' name. Save them, O Lord God, in Jesus' name. Amen and amen. Dahil natin magkaisang manalangin sa lahat-lahat na po ng ating mga pangailangan, kahilingan. Tayo po yung magkaisang manalangin sa lahat-lahat ng ating mga minamahal mga viewers, mga kapatiran, sa ating banal na gawain. Opo, mapagpalang Diyos sa mga banal sa pangalan ng Jesus. Patawarin mo po kami sa lahat ng mga kasalanan, mahal na Panginoon, alaman po ang aming mga nagawang kamalian. Ugasan mo kami ng kabanal-banalang dugo na umago sa krus ng Kalbaryo. Pinakamamahal na Jesus, abutin mo po kami sa oras na ito. Lahat ng mga kapatiran na may mga sakit, mahal na Panginoon, pagalingin mo ang kalamang problema, dutasin mo. Ang kalamang pangailangan, ipagkaloob mo sa malang kaparaanan ng aming mga viewers, mahal na Panginoon. Lahat ng mga nag-text, mga tumawag ng mga kapatiran, na mayroong mga pangangailangan para sa kalang mga pamilya, abutin mo po, mahal na Panginoon, lahat-lahat ng mga kapatiran. Hallelujah! Hallelujah! Ikaw naman po aming inaasahan, mahal na Panginoon, sa pangunang dalangin ng mga pastor, evangelist Jude Estrada Almeda. Pagpalain mo kami lahat sa physical, material, financial, spiritual na bagay sa pangalan ni Jesus. Layan sa atin ang ating mga sarili bilang point of contact. They shall lend on the sick and the sick shall recover. Sipin natin ang ating mga pastor na naglayan sa atin, mga manggagawa. Yes, Lord, there is Jesus. Hallelujah. Bless us and heal us, O Lord God. All kinds of infirmities, sickness, and diseases. Cast out in the name of Jesus, demons of sicknesses. Cast out, cast out, cast out in the name of Jesus. Lahat ng klase ng sakit, karamdaman, maalis ka sa mga anak ng Diyos. Cast out, be healed in Jesus' name. Cancer, leukemia, TB, asthma, diabetes. Cast out in the name of Jesus. COVID-19, Delta variant, Lambda variant. Cast out in the name of Jesus. Hallelujah, problems be solved, poverty and vices be gone in Jesus' name. Bless us, O Lord God. Bless us, Father, of Jesus. Bless our beloved viewers, O Lord God, and their loved ones, O Lord God. Protect us, O Lord God, Father, in Jesus' name. Heal us, O Lord God, in Jesus' name. In Jesus' name, in Jesus' name. Thank you for the healing, O Lord God. Thank you, Lord, for the answer of our prayers, Father, there is Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
Dahil natin pumalakpak sa ating pinakamamalaking Jesus. Clap our hands to the Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. Dahil natin magtaas ang ating mga banal na kamay. Lahat ng mga anak ng Diyos na nandito. Sigaw tayo ng hallelujah, praise the Lord 3 times. Kasama ang ating pagtaluan, sabay-sabay tayo. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Palakpakan natin pinakamamalaking Jesus. Sabihin natin, I love you, Jesus. I love you, Jesus. I love you, Jesus. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. God bless you po, beloved brethren. Ating mga kapatiran nandito sa ating manalagawain. Ating mga viewers. Ating mga minamahal na mga kapatiran. Hallelujah, na patuloy ng ipagkaisa sa ating manalagawain. Hallelujah. God bless you, Children's Choir. Hallelujah sa lahat-lahat na po ng ating mga kapatiran. Nakaka-attend ng Merkules, Biyernes at Linggo. Magsikap po talaga tayo. Magsikap tayo. Amen! Na maka-attend para lahat tayo ipagpalain ng mahal na Panginoon. Tayo po muna magtapos sa ating live program, sa ating po mga viewers. Huwag niyo po kalimutan, mag-attend po kayo kung saan kayo malapit na pwede kayo makadalo sa ating lahat ng mga gawain Luzon, Visayas, Mindanao. Dahil sabay-sabay na po ang karamihan na ating mga gawain ng Merkules, Biyernes at Linggo. Marami na po kayo napapanood na ating po mga nagla-live sa ating pong Facebook Live. Hallelujah. At sa ating pong Jesus Miracle Hour dito po sa Bangar, nandito po ang ating Pastoral Loves Chapel. Gabi-gabi naman po yan. From Monday to Sunday. Pwede po kayong tumawag at mag-text. Nandito lamang po kami sa ating Pastoral Loves Chapel. Kaya sa lahat ng ating mga kapatiran, makipagkaisa po kayo para lahat tayo pagpalain ng mahal na Panginoon, ng mga matapat na nagbibigay sa gawain ng Diyos. May mga pasanin para sa ating gawain. Opo, mapagpala ng Diyos sa mabalan sa Panginoon Jesus. Salamat po, mahal na Panginoon. Sa natapos na naman po namin gawain ngayong araw ng linggo. Salamat sa mga kapatiran na nakapanood, nakadalo. Salamat po, mahal na Panginoon, sa lahat-lahat ng mga pagpapala na pinagkakalob mo sa pangunang dalangin namin mga Pastor Evangelist Judith Estrada Almeida de Almeida Family. Panalangin ni Abang Lingkod. Ingatan mong bawat sa mahal na Panginoon sa kalang mga pag-uwi. Hallelujah, lahat ng mga viewers, mahal na Panginoon. Hallelujah, panghawakan mo at patatagin ang kalang pananampalataya sa mga lugar na pwede na silang makadalo, mahal na Panginoon. Hallelujah. Nawa sila po'y makaatin na ipagtrabaho nila ang kalang makaligtasan, mahal na Panginoon. Pagpalain mo lahat tayong mga anak, mahal na Panginoon. At sa aming pong church anniversary sa Oktubre, mahal na Panginoon, dito po sa Bangar. Hallelujah, pagpalain mo lahat ang mga kapatiran. Hallelujah, maging sa main church, mahal na Panginoon, para po sa Talipaw Peace Mission Anniversary. 21 years, Talipaw Peace Mission Anniversary. Nawa ikaw po manguna pumatubay. Pagpalain mo kami lahat, ingatan mo, at patuloy mo kami bigyan ng dakilang pag-ibig ngayon hanggang sa pagbabalik sa pangalan ni Jesus. Bless us, Father, in Jesus' name. Amen and amen. Hallelujah. We love you so much, beloved brethren. We love you so much para sa lahat ng ating mga kapatiran. Tayo magbigay sa ating karagdagang pangailangan para sa ating manalagawain. Hallelujah.